Sa puso ng Timog Silangang Asya, matatagpuan ang isang bansang puno ng kagandahan, kasaysayan, at mayamang kultura. Ito ang Pilipinas. Binubuo ng mahigit 7,000 pulo ang ating bansa. Ito ay tahanan ng nakakamahang tanawin mula sa mapuputing buhangin ng mga dalampasigan hanggang sa luntiang kabundukan at malinaw na karagatan. Tunay na kahanga-hanga talaga ang likas na yaman ng Pilipinas. Ngunit higit pa sa magagandang tanawin, ang tunay na yaman ng bansa ay ang mga Pilipino. Kilala tayo sa ating pagiging magiliw, matulungin at matatag sa harap ng kahit anumang pagsubok. Sa bawat ngiti at bukas palad na pagtanggap, na ipapakita natin ang natatanging diwa ng bayanihan. Pinagmamalaki rin ng Pilipinas ang makulay nitong kultura at tradisyon. Mula sa mga makasaysayang simbahan, tamanang lugar, hanggang sa mga makukulay na pista at masasarap na pagkaing Pilipino. Bawat sulok ng Pilipinas ay may kwento at pagkakakilanlan na may pagbabalaki. Tagal ng bahagi ng kulturang Pilipino ang pag-inom ng kape. Noong panahon ng mga Kastila, pinakilala ang pagtatanim ng kape sa bansa. Kalaunan na naging isa ang Pilipinas sa mga pangunahing tagapagluwas ng kape sa buong mundo. Sa paglipas ng mga taon, naging simbolo ito ng pagkakaisa at pagsasama-sama mula sa mga tahanan, karinderya at munting tindahan hanggang sa modernong coffee shop. Sa buhay kolehiyo, kasama na ang puyat, pressure at walang katapusang requirements. Bawat estudyante ay may sariling laban. May kanya-kanyang pangarap na gustong maabot. Kahit nakapalit nito ay pagod at hirap sa pagpupuyat. Si Jiro, halos gabi-gabing gising para tapusin ang coding at video edits dahil alam niyang bawat project ay hakbang papunta sa pangarap niyang tagumpay. Si Ken naman, napagod man sa training, hindi sumusuko sa pag-aaral. Pinaglalaban niya ang pangarap niya sa sports at academics. Si Ana, na laging handang tumulong sa iba kahit siya mismo ay pagod na rin. Dahil para sa kanya, mas masarap magtagumpay kapag sama-sama. Si Marco, sabay-sabay ang deadlines at pressure, pero kahit nahihirapan, pilit pa rin lumalaban para sa pamilya at pangarap. Ay, wala na akong energy. Ano kaya ang mainom? Maraming siglo na ang nakalipas sa matataas na kabundukan ng Ethiopia, may isang batang pastol ng kambing na nagngangalang Kaldi. Araw-araw niya na inalagaan ang kanyang mga alagang kambing habang gumagala sa malalawak na damuhan. Isang araw, napansin siyang kakaiba. Ang kanyang mga kambing ay tila naging masigla, puno ng enerhiya. Tapos kumain ng pulang bunga mula sa isang hindi pamilyar na halaman. Sa halip na magpahinga sa gabi, ang mga ito ay patuloy tumatalon-talon at naglalaro. Ang mas naging alerto sila, nakapagtuon ng pansin sa kanilang mga panalangin at gawain. Mula sa sipong tuklas na iyon, unti-unting kumalat ang mga pagkakaalam sa mga maiwagang mga halaman ito sa iba't ibang panig ng mundo. Naman ito sa mga lupain ng Arabia, Europa, kalaunan ay nakarating sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Sa bawat pagod, may isang tasa na nagbibigay sigla.
Hindi lang ito simpleng kape. Kasama ito sa bawat overnight view, paghahanda para sa kinabukasan. Para kay Ken, ito ang dagdag lakas matapos ang mahabang ensayo. At sa bawat tagumpay, may mga taong kasama at sumusuporta. Dahil ang koleyo, hindi lang tungkol sa pagpasa. Ito ay tungkol sa pag-abot ng mga pangarap. Para sa pamilya. Para sa future. Para sa pangarap. Para sa mga tao, para sa atin. With your feet on the air, your head on the ground. Try